guys, it's ano na ngayon, second day na ng ating vlog. Hindi ko siya natuloy yesterday kasi busy na. So October 3 ngayon, it's a Thursday. Medyo maulan dito sa town and medyo gloomy yung weather. Masyado madilim, nakulimlim. Yan, yesterday pagka sundan natin kay Bunso, dumiretso kami sa Banyan Clinic to check if nandun pa si Polar Bear. But when we get there, sabi nung reception, baka daw nandun pa sa loob ng room ng nurse. So, I waited there sa lobby. Kaso, nakita ko na yung nurse na gagawa ng procedure kay Habi. So, sabi ko, ay, baka nakaalis na. Then, I messaged back. But then, hindi ako naka-receive ng response. So, maybe nagda-drive na nga. So ayun. So later on, habang nagbabiyahe kami ni Bunso, naka-receive ako ng message na nandun na nga sila sa bahay. So yun, dumaan kami ni Bunso sa Hungry Jacks, bumili kami ng drinks and yun. So yun ang naganap yesterday. And then today nga, yun, nahatid natin si Bunso. Medyo maulan nga. Nagpagasolina muna kami kasi ayaw ni Bunso na nauubusan ng gas. Pero half pa naman siya. Kaya lang pag umuwi ako magiging 1 bar na lang siya. Kaya kinargahan na niya ngayon. So malapit na kami. Siguro mga 5 minutes drive na lang. At nandun na kami sa work niya. Nandito na kami sa town. So see you later. Update natin. Ito na yung bruha. Ayan yung bruha. Ayaw pa pumasok. Maulan daw. Wala daw pasok. Cancel daw yung klase nila. Feeling estudyante. Buwisit. Feeling estudyante. Ulan kasi. Pero ano na, may tunay. Kanina maambon. And maulan. Asayo? Asan? Wala dito. Andito pala. Andito pala. Niwan niya yung cellphone niya. Ayan, oh. Sabi ko sa inyo, ako lang tiga hawak ng cellphone na to eh. May napasok na yung bruha. Ang bruha pasok na. Ay, makita. Nandun siya sa ano. Ibang kasama niya pumasok na kanina. So, ayun nga po yung ganap. And walang masyadong ano. Atid sundo lang kasi ang trabaho ko ngayon. Dadaan tayo ng ano, Aldi. Bili ako ng sandwich spread ni Habi. Naubusan na siya nung ano niya eh, nung orange and ay tinapay pa naman siya doon. So punta na tayong Aldi. Kaya lang sarado pa yun, alas 8 pa magbubukas. Ano pa lang, 7:20 pa lang eh, maaga-aga pa. And dami nating utang, babaday utang kasi marami tayong obligasyon na dapat bayaran. So update ko kayo later. Sana hindi na umulan at makulimlim. So ayun. And yesterday pala, diba, naglinis ako kay Stewart. So pagka sundo ko kay Bunso, dumating na pala siya. Kaya meron siyang dalang donut for us. Krispy Kreme na donut. So yun yung minerienda namin ni Bunso yesterday. Bali, ewan ko kung ilang pieces yun dala niya kasi isang box yun. Hindi ko alam kung 12 nga yun or ewan ko kung ilang pieces yun. 6 pieces ata. Yun. So binigyan namin si Beck at saka yun, minerienda namin. Ang dala niya yung sugar, parang sugar, ano ba yun? Basta yun. Tsaka yung chocolate crinkle na donut. So sarap ng kain namin ni Bunso. So let's go na. Biyahe na tayo para makagawa ng marami, makapagpahinga. May meeting kami with Denny later regarding dun sa bagong support coordinator ni Richard kasi nag-resign na si Jessie, yung dating mamahawak sa kanya for NDIS. So let's go. Alis na tayo guys. Simula na ng ating travel.
So hopefully ma-retain yung kanyang schedule ng 7:30 to 4. Sometimes nga nag-out sila ng 2 o'clock. Kaya gaya yesterday 2 o'clock lang. Minsan 3 o'clock. Depende kasi dun sa packaging. Kung wala na silang ipapak na sili, uwi na sila. Kaya ayun, iba-iba yung kanyang oras. Ay. Makita. Ano ngayon, makulimlim. Pero ano na, 7:30 plus. 7:30 na. Medyo maraming kotse, hirap tumawid. Malabo pa man din yung mata ko. Ayan. Medyo na tayo uwi. Mamaya na tayo mag-Aldi if ever. So, yung mga nakikita nyo dyan, talahiban ng sugar cane. Tapos yung madadaanan natin ito yung isang farm, yung Macadamia Farm. Isa din tong malaking farm. Meron din dun banda sa ating napunta sa Jinjin. Meron ding Macadamia doon. Pero ito maganda kasi may restaurant din sila. So medyo nga maulan-ulan, maambon. Yung asa na ba yung ano? Kailangan natin mag-ilaw. Masyadong makulimlim yung ano. Kaya na naman yung ulan. Kita nyo ba? Ulan na naman. Bugso-bugso talaga yung weather eh. Hindi mo alam kung aaraw o ulan. Alam nyo guys, hindi talaga madali dito yung wala kang work. Although meron kang natatanggap na allowance, tapos bibigay naman si hubby. Pero iba pa rin yung pag meron kang sariling kita. Kasi hindi mo talaga mabibili yung gusto mo, tsaka hindi ka makakatulong sa mga gusto mong tulungan. Kaya kailangan talaga meron kang sideline. Eh ako naman, di ako marunong magluto. Yung pwede mong i-business. Wala rin naman akong alam sa mga crafts, mga ganun-ganun. So, I don't know kung ano magiging kabuhayan ko pagdating ng araw. Kaya pinapanalangin ko na lang na matapos ko yung course na aaralin ko for the next year. And siguro step yon para makakuha ko ng mayos-ayos at magandang work. And pag nangyari yon, mas makakaipon na ako and masisave ko na yung pang future ko. Kasi syempre hindi mo naman maaasahan ng mga anak mo dahil may kanya-kanyang buhay na yan pagdating ng araw. So sa ngayon, kailangan talaga unti-unti mag-save para sa sarili kasi mahirap na. Mahirap na talaga ang buhay na ngayon. Burol, cremate, living, naku, napakamahal. Yung kay mama lang, inabot na tayo ng ilang libo ron. Pagkuha pa lang ng lote. Tapos yung tag dito, yung paglilibingan. So, medyo mahal-mahal talaga. Bunso lahat ang kumakargo ng needs namin kasi kulang na kulang talaga, kinakapos kasi meron pa rin akong mga bayarin sa Pilipinas na sinesettle na nagamit ng mga bata, no? So yun, and
maybe mahaba-haba na yung ating video. Karugtong ng yesterday natin. So I'll see you on my next vlog na lang guys. At lang na sa ating biyahe. Ingat-ingat tayo sa ating biyahe ngayon kasi ulan. Marami tayong hindi magagawa today kasi maulan. So at least nagdiligan na yung ating halaman sa garden. So I'll see you soon guys. Biyahe muna tayo. Thanks for watching and sana nandiyan kayo parati, and comment below guys para alam ko kung sino-sino kayong nakakapag-support and nood sa akin. Thank you so much again for everyone na lagi nandyan, na sumisilip at nanonood ng aming video, sa suporta kay J. Searle. Maraming salamat guys. God bless everyone. See you soon. Ay, iba pala yan. See you soon guys. See you. Yan. So ito na yung karugtong ng ating biyahe. Ito yung papunta dun sa one at a time bridge. Ito na talaga ngayon. Maulan. Maulan sa lugar ni J-Lo. So, pagka sobrang lakas ng ulan, usually tumataas yung tubig sa ilog. Kaya, naka-alert yan. Hindi pwedeng daanan pagka mataas yung tubig. Pero as of this time, yan pa lang naman ulan. Kaya, wala pang ilaw yung ating mga alert. So, safe pa siya. So, malapit na tayo sa bridge. Ito yung lagi kong binibiro kay Polar Bear, may lalabas na Godzilla. Kasi masyadong mababa yung bridge. Sa sobrang baba niya aabutin na ng tubig. Yan yung bridge. So yung mga nandito sa side ko, usually kami yung nauuna pagka halimbawang tatawid. Pero since nauna siya, makadaan na siya. So ito guys, yung bridge. Ayan. So yung iba dito, nagpi-fishing. Pero bawal mag-fishing. Pero syempre, hindi mo naman mamomonitor yan 24 hours yung mga tao. So yan, yung one at a time bridge na minsan nag-post ako sabi ko one lane bridge. And may nag-comment, one at a time bridge. Ang nilagay ko
pala doon. One-way bridge. Hindi pala one-way bridge dapat. One at a time bridge daw yun. So, dito naman tayo sa Pa Hills na sa ano,